Base sa mga experiences ng mga nag-aalaga nito, talagang may pagka-challenging ang pagbe-breed ng mga mass finches. Medyo mahirap kasi maghanap ng compatible na pares dahil bukod sa hirap ng pagge-gender sa kanila, mapili rin ang mga ibon na ito. Hindi sila kagaya ng ibang finches na basta pagsamahin mo lang ay sa katagalan, matututunan din nilang maging magkapares. Ang mga mass finches ay matagal mag-bond sa isa't isa, kaya mas magandang pagsamahin na sila habang nagmamature pa lang. Dahil kapag hindi talaga sila compatible ng kapartner niya, hindi talaga sila magpapares. Monogamous at napaka-loyal nila sa mga kapartner nila, kaya napakatibay ng pair bonding ng mga ito na pag namatay o nakawala yung kapares, mahirap na naman makahanap ng panibagong kapares nito na tatanggapin niya. Pag nangyari ito na nire-reject nila ang isa't isa, paghiwalayin mo muna sila at reintroduce na lang sila after 2 months at baka sakaling mas maganda na ang resulta. Pag ayaw pa rin talaga magpares, baka kailangan mo nang humanap ng bagong cock or hen para sa kanila. Kapag nakapagpares naman ang mga mass finches, magsisimula ng manligaw ang mga cock sa hen sa pamamagitan ng pagkanta at pagsayaw habang may tuka-tukang nesting material. Magtatalikuran sila at pagka nagpagpag na ng buntot ang babae, nangangahulugan na handa na siya makipag-mate sa kapares. Kasunod nito ay magsisimula na silang mag-ipon ng mga nesting materials para sa kanilang pugad. Kadalasan mga tuyong damo at kahoy na linalatagan nila ng puting malalambot na balahibo tsaka uling ang ginagamit nila. Tama ang pagkarinig nyo, uling. Kilala ang mga ito sa paglalagay ng uling sa kanilang mga pugad na minsan nangingitim na nga raw yung mga itlog sa loob ng pugad dahil dito. Ang maaaring kadahilanan daw niyan ay para matanggal yung moisture sa loob ng pugad, lalong-lalo na sa mga malalamig at maulan na panahon. Kapag handa na ang pugad, ang hen ay mangingitlog ng mga 4 hanggang 6 na puting itlog na palitan namang lilimlima ng magkapares sa loob ng 14 days. Minsan umaabot pa nga ng 16 days pag malamig talaga ang panahon. Iwasan na silip-silipin ng mga nest para hindi gaano mabulabog yung parents sa paglilimlim dahil para mga gold dyan, madaling ma-stress ang mga ito na pwede maging dahilan sa pag-aabandona o paghulog sa mga itlog nila. Pagkapisa ng itlog ay 3 linggong susubuan at palalakihin ng mga magulang ang mga inakay sa loob ng nest. Pagka lumabas na yung mga inakay, 3 linggo pa ulit itong aalagaan ng mga magulang kaya mas mabuting huwag kaagad ihiwalay ang mga ito. Isang indikasyon na handa nang mahiwalay ang mga inakay ay pagka nagiging dilaw na ang mga tuka nila at tumutuka na sila ng pagkain mag-isa. Pagtungtong ng 9 na buwan ay sexually matured na ang mga ito at pwede na makipag-breed. Ngunit at least 1 year ang advisable age para siguradong marunong na silang bumuhay ng kanilang mga inakay.